ang presidente nagsalita po, mga kababayan. No, first time kong nakita at narinig ang presidente na magsalita ho ng ganito, mga bossing. No? Ang tinutukoy niya po ay si John Vic Remulla, mga kababayan. Noong una, tayo-tayo lang ho eh. Di ba? Tayo-tayo lang. Ang bagal ni John Vic, mahina si John Vic, puro pa press con, puro pagsasalita, puro ganito. Nauuna yung mga interview bago yung mga pagpapaaresto. Tapos madami din sa mga kapwa natin Pilipino, no, na napansin nila, naku, grabe naman yan. Parang tatawa-tawa pa, parang majority senators itong si John Vic Remulla. No, kasi nung pagpasok niya, parang okay na okay lang sila. Napansin din no ng mga kababayan natin, yan ba yung mga pinaputukan, yan ba yung mga sinugod ng mga senador pagkatapos nung pinaputukan daw sila at sinusugod at nilulusob daw sila ay nagkakainan at nagtatawanan. Yun yung napansin ng ating mga kababayan. Umabot na din po pala sa presidente. Sabi ayan pamacho. Di po bang yung mga ganun, no? Sabi ni Sir Paulo, ako muna ang bahala kay Hart. Grabe ka, sir, ha? No, hindi. Ito hindi chismis. Merong mga nakita, lumabas na picture na si Hart Evangelista at si John Prats magkasama. Hindi ko naman binibigyan ng ibang kulay, mga bossing. Sabi naman nung mga mga supporter nung dalawa, ano lang daw ho yun, mag-best friend lang daw si Hart Evangelista at si John Prats, mga kababayan. Na siningit ko lang, hindi ko binibigyan ng issue na, naku, baka palitan ni John Prats itong si Chis Escudero. Wala akong ganon. Mag-best friend daw ho yung dalawa, pero nakikita na magkasama. Sabi dito ng Pangulo kay John Vic, mga bossing, pamacho pero matamlay. Marcos reportedly losing patience with John Vic Remulla after Bato de la Rosa escape. Pagbiruin mo nga naman, mga bossing. Nandoon na sa Senado. Nakawala pa. Hindi naman po pwede natin sisihin dyan si Director Matibag, mga kababayan. Kasi yung grupo ni Director Matibag, although sinabi na, okay, bawal kayo dyan sa Senate. O sige, hindi kami dyan pupunta sa Senate. Dito kami sa GSIS building. At least hindi mo matatawag na nasa Senate kami. Nandito kami sa GSIS building. At saka hindi ho nila hinintuan, mga bossing. Kaya lang, merong mga senador talaga na nakonsensya dahil siguro pinilit nila si Bato de la Rosa na pumasok doon sa Senado para doon sa isang boto upang mapalitan si Senate President Tito Soto. Ma'am Juby Sestina, magandang gabi po sa inyo. Di ba? Nakonsensya siguro. Naku po, kagaya ni Peter Cayetano. Huwag mo nang itanggi, Peter Cayetano. Yung sasakyan mo pa, ang sinakyan ni Bato de la Rosa para lang makaboto. No? Alam naman namin na ganid ka at gustong-gusto mo na maging Senate President. Kaya ikaw ay tumulong. Di ba? Siguro nakukonsensya, naku, yari tayo. Hindi nila expect na mabilis pa sa alas 4 itong sila Melvin Matibag at si dating Senador Antonio Trillanes, mga kababayan. Kaya nung bandang mga alas 7:30 ho, mga bossing, nagkaroon na nung sinasabi ng mga senador na mga majority na pinuputukan na daw po sila ng NBI. Pero malaman mo ang katotohanan, ang nagpaputok naman pala ay yung bata nila na nauto din ho siguro ng Senate President o nauto ng ilang mga senador na pabor sa kanila, si Aplaska nauto na magpaputok ka, gumawa ka ng senaryo. Ako yan ang paniwala ko talaga, mga bossing. No, hindi ko babaguhin yung aking paniniwala na mayroong mga umuto o mayroong mga senador na nagsabi dyan, na nag-push dyan, na gumawa ka ng eksena. Tapos kapag gano'n, mapopokus na ang atensyon ng mamamayang Pilipino doon sa eksena na yon, saka natin palabasin si Bato de la Rosa with matching Robin Padilla. O di ho ba? Yun yung sa NBI, hindi mo masisisi yung NBI. Talagang nandoon sila eh. Kaya lang eto yung kay John Vic, pati pala ang presidente.
napapansin na at nahahalata na. Pamacho, yung mga siguro, yung mga pagkapunta nila, pag pumupunta si John Vic Remulla sa mga rally, yung mga tayong ganon. Sabi ko, astig ni John Vic. Talagang humaharap sa mga ganon. Kaya lang ho, ako sumusuporta ho ako dyan sa magkapatid na Remulla, lalong-lalo na po kay Ombudsman Boying Remulla. Saludo po ako doon. Pero kay John Vic, medyo, sabi ko parang, totoo nga yung sinasabi ng mga nung mga supporters na medyo puro papogi at puro papreskon lang, pero yung mga nahuhuli, wala pa daw. Bato, nakatakas. Sino pa ba yung iba? Di ba? Sino pa yung iba? President Ferdinand Marcos Jr. is reportedly increasing, frustrated with Interior Secretary John Vic Remulla. At saka mga DDS. Tandaan nyo yung 951. Ano yung 951, Mark? Sa Supreme Court, ang sabi, imahinasyon lang daw ni Bato de la Rosa yung naargabyado yung kanyang karapatang pantao. Ibalik si General Torres, sabi ni Rodelo Calderon. Agree ako dyan. Ipalit muna si General Torres dito kay John Vic Remulla. 951, siyam yung pabor na arestuhin si Bato de la Rosa, 5 yung hindi pabor, at 1 yung hindi bumoto. Mga kababayan, kaya eto na ngayon ang nangyayari. Pinaaresto na talaga si Bato de la Rosa. Which is, nakawala, pwede ba natin sabihin dahil kay John Vic Remulla? O dahil sa pagiging mahina ni John Vic Remulla? Or baka, pabor siya sa majority side. President Ferdinand Marcos reportedly increasing, frustrated with Interior Secretary John Vic Remulla following a string of high-profile fugitive escape under his watch. The latest involving Senator Ronald Bato de la Rosa and Scooper told Politico that the president has become disillusioned by Remulla tendency to favor grandstanding over decisive execution. Mas nangunguna at nangingibabaw daw po yung pagpapag-grandstanding nitong si John Vic Remulla kesa doon sa mga talagang pagtulak ng mga makukuha o mga maaaresto na mga kagaya nila Bato de la Rosa. Akala ko tayo lang ho ang nakakapansin, na medyo puro posing, tapos malamya si John Vic. Pangulo din pala. Sabi ninyo dyan sa comment section, kung kay Torre yan, ang saya-saya. Oho. Malamang malakas ang lobo ni General Torre, mga kababayan Sasabihin lang doon sa mga doon sa mga nasa labas, magreklamo na lang ho kayo, Ireklamo nyo na lang ho ako kapag kami nakikita kayong labag sa aming ginagawa. Pero siguro pati ho Senado, papasukin ni General Torre, mga kababayan. Makuha lang si Bato de la Rosa. Kasi, ang pagbabasihan ni General Torre dyan, yung kaso ni Bato de la Rosa na crimes against humanity, lagpas po 6 na taon ang pagkakakulong nun ibig sabihin, pwede na arestuhin yung isang senador sa loob ng Senado kapag 6 na taon pataas ang pagkakakulong ng kakaharapin niya. Pangalawa ho, mga boss, chief, sir. Hindi naman totoo yung pinapakalat ng mga DDS na kesyo daw po, anong pakalat ng mga DDS? Wala pang senador na inaresto sa loob ng Senado. Ano tawag mo kay De Lima at kay dating Senador Antonio Trillanes? Di po ba, doon sila sumuko. Nag-request lang si dating senadora na ngayon po ay Congresswoman Leila De Lima, nag-request lang siya, pwede ba sa bahay niyo ko arestuhin para makakuha ko ng mga gamit? Di ba? Pero ito, yung kay Bato, grabe ho. Kasama yung mga senador na nagpataka sa kanya. Si Robin Padilla, sasabihin niya ho, mga bossing, hindi niya pinataka si Bato de la Rosa. Ano yung nakita natin, mga kababayan, doon sa CCTV? Na 3 sila kasama ni Robin Padilla, si Bato de la Rosa,
tsaka yung Julalay na sumakay ng van. Pero bago po yan, bago tayo pumunta dyan, mga boss Chipapo, sir,